Hello everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. In today's video, syempre utang serye pa rin tayong mga besh. At ang pag-uusapan na naman natin ngayon na isang bagong-bago na loan app. Bago ko lang siya nakita sa Google Play Store and ayon sa loan app na ito, malaki nga daw yung pwedeng mahiram. Pwede kayong makahiram hanggang 50,000 pesos or mas mahigit. At nag-offer nga daw sila ng mahabang payment terms hanggang 6 months or 90 to 210 days. Okay? So, sa video na ito, i-check natin kung totoo nga ba na pwede tayong makahiram hanggang 50,000 pesos or mas malaki at mahaba nga ba talaga yung payment terms nila. At syempre, i-check din natin kung paano nga ba yung interest and yung processing fees niya. Pero bago ang lahat, kung nagbabalak kayo na umutang sa mga bangko, pero hindi nyo alam kung paano, pwede ko kayong matulungan dyan, panoorin nyo muna ito. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. Let's get back to the topic. Bali, ang pag-uusapan na naman natin mga beshi ay itong si Quick Cash loan app under ng Asia Source Financial. Okay? So, itong loan app na ito ay meron na naman siyang 4.5 star at merong 7,000 reviews. Ewan ko kung maganda nga ba itong loan app na ito kasi nga merong 4.5 stars. So, ayan, i-find out nga natin kung totoo nga ba na maganda itong loan app na ito ayon doon sa star nila. Okay? Kapag i-check nyo or kapag tignan nyo itong app nila sa Google Play Store. So, same with other loan app na bago nga tayo makapag-apply, meron naman silang gustong i-access sa ating cellphone na kailangan nyo silang payagan na i-access yung mga yon. Kasi kapag hindi, hindi talaga magpo-proceed nga ang ating loan applications, yung installed app permission, yung camera permission, devices data info, yung SMS data information, at kapag nag-agree nga kayo, makikita nyo dyan na pwede nga daw makahiram hanggang 70,000 pesos kasi yung nilagay ko. At dito nga, makikita natin na 90 to 210 days nga yung loan terms. So, totoo kaya ito. Kapag i-click mo yung apply now, same with other loan app na kailangan na naman, or mandatory talaga yung mobile number na kailangan natin ilagay dyan, at meron nga tayong matatanggap na one-time password or OTP. Okay? Once nilagay nyo at nakapag-login nga kayo, agad-agad makikita nyo kung ano yung mga ID na pwede dito. Okay? O natanggap nila yung UMID ID, yung passport, driver's license, yung SSS, yung PRC, yung pag-ibig, yung postal ID, at yung national ID. Please prepare other documents. Optional naman daw. For example, yung payslip, business card, yung staff card, yung employment certificate, yung work location visible on company logo. Merong 5 na kailangan yung pagdaanan dito. Yung basic information, job information, yung address information, emergency contact, at identity authentication. Kailangan yung masagot lahat ng mga ito bago kayo makapag-apply. So, for example, dito nga sa basic information, kailangan nating sagutan itong usage of loan, yung email, yung Facebook name, yung Messenger, Viber, yung backup phone number, yung religion and marital status. At ayun na nga, kailangan niya daw ilagay yung Facebook name nyo, na para sa akin, parang hindi naman siguro kailangan na ilagay yung Facebook name, pero dito nga sa pautangan na ito or sa loan app na ito ay hinahanap nila or kailangan yung masagot yung Facebook name. Dito tayo sa job information, sa industry category, housewife, student, fisherman, and so on. Kailangan yung masagot ng mga to, yung company name, yung working experience, at yung payday 1 and payday 2. At syempre yung address information, saan nga ba kayo nakatira, at yung residential ownership. At ang sumunod nga ay yung emergency contact. And ayan, identity authentication. Ito na yung part na kailangan yung mag-upload ng isang valid ID at meron na namang facial recognition. So, document ID number, yung first name, middle name, at yung last name, at yung gender. At dito nga, ang tinatanggap nila na ID ay yung UMID, yung passport, driver's license, yung SSS,
process, yung PRC, Pag-ibig, Postal ID, at yung National ID. So, ano sa tingin nyo, okay ba itong loan app na ito? Pero bago ang lahat, panoorin nyo muna ito. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk. And let's get back to the topic mga beshies. Nakakaloka, after lang minuto na pag-aantay natin, na i-process naman nila ang ating loan application. Kaya lang ang loan amount ay 2,000 pesos lang. Pero doon sa 2,000 pesos, ang matatanggap lang daw ay 1,150 pesos. Akalain mo, from 2,000 pesos, hindi na nga nasunod yung 50,000 pesos na pwedeng mahiram, diba? Yun yung pambungad nila kapag i-open nyo itong loan app na ito. 2,000 pesos nga lang yung inaprubahan nila, and I think ito talaga yung ina-approve nila, especially kung first time nyo namang hiram dito. Okay? So, 2,000 pesos yung loan amount or principal loan amount. Kaya lang ang matatanggap daw ay 1,150 pesos at ang kailangan mong bayaran ay 2,060 pesos within 1 week. So, merong 850 na interest on your second loan. There's a hidden charge of 60 pesos. And para sa akin, hindi ko talaga siya nire-recommend sa inyo dahil napakalaki yung kinaltas nila. Doon sa 2,000 pesos, akalain mo 1,150 lang yung matatanggap mo, tapos kailangan mong bayaran within a week yung 2,060 pesos. Okay? So, hindi siya maganda ni-recommend sa inyo, pero syempre nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung gusto nyong utangan ito or hindi. Pero kung ako yung tatanungin nyo, abay, hindi ko na ulitin na umutang sa ganitong klaseng pautangan online. At sana kung meron kayong experience, either maganda man yan or hindi, mga experience sa mga collector, sa mga agent, or customer service, or yung mga interest and processing fees nila, maaaring iba yung amount na na-approvean sa inyo, sana i-comment nyo yan para malaman ng mga iba na nagbabalak palang subukan na umutang sa ganitong pautangan online. Pero yun nga sabi ko sa inyo, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo subukan tong loan app na ito or hindi. So ano sa tingin nyo? Okay ba itong Quick Cash na loan app? Sana comment nyo yan. And thank you for watching. Sana nga may nakuha kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo yung video at i-share nyo na rin. Thank you guys and see you sa next video natin. Bye-bye! No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies.